Presyo ng karning baboy posibleng tumaas dahil sa itinakdang limitasyon ng DA sa mga inimport na baboy. Hinihiling ng Meat Importers and Traders Association o MITA sa DA na ibalik sa dati ang minimum access volume ng traders. Ito ay matapos ipag-utos ng DA ang 40% minimum access volume ng meat traders habang 60% sa processors. Yung mga maliliit na quota holders, halos wala ng quota. Siyempre, pag kulang ang stock, siyempre tataas ang presyo. Dapat din daw pag-usapan muna kung may mga pagbabago. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DA ukol dito. Police Major Alan De Castro na itinuturong naging karelasyon at pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon, pinasubpina na ng Senado. Hindi kasi ito dumalo sa investigasyon ng Senado kanina kaugnay sa kaso ni Camilon na mahigit 4 na buwan nang nawawala. Dahilan ni De Castro, hindi siya makakadalo dahil hindi maganda ang pakiramdam ng asawa niyang 8 buwang buntis. Hindi naman ito tinanggap ng Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee. Ipinasubpina na rin si Jeffrey Magpantay, driver bodyguard ni De Castro. No-show rin si Magpantay sa pagdinig dahil masama raw ang pakiramdam. Nangako naman si Magpantay na pupunta sa susunod na pagdinig. Hintayin nila yung subpoena, yes, sir. And later, pag isnabin pa rin nila yung subpoena, hintayin nila yung warrant of arrest. So, magiging dalawa yung warrant nila. Warrant nila doon sa krimen na ginawa nila at warrant coming from Senado. Ang pamilya ni Camilon, gusto lang daw malaman kung ano ang sinapit ng beauty pageant contestant na hindi pa rin matunton kung nasaan. Ayon naman sa PNP, hindi nagtatago si De Castro na na-dismiss na sa serbisyo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Kinwestiyon sa pagdinig ng Senado ang operasyon sa Bulacan ng mga nakasibilyang pulis na inaresto ang isang residente matapos umanong manlaban at patirahin sa kanyang bahay ang kanilang target. Pero gate ng residente, di niya kilala ang target. Saksi si Mav Gonzales. Sa CCTV na iprinisenta sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, makikita ang 3 pulis na dumating sa target na lugar sa Bulacan noong Oktubre. Nakasibilyan sila at may suot na bonnet. Pumasok sila sa eskinita. Maya-maya, nagkaroon na ng kaguluhan. At ilang saglit pa, lumabas na sa eskinita ang 3 pulis, bitbit na si Rodelio Vicente. Ayon sa Bulacan Police Provincial Office, maghahain ng search warrant laban sa isang Elmar Conque ang mga pulis. Base raw sa intel nila, nagtatago ito sa bahay ni Vicente. Nanlaban umano si Vicente, kaya nauwi sa komosyon at inaresto siya. Pero kwento ni Vicente, ba't nyo pinatakas yung hinahanap nila? Pero yung hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo? Wala po, hindi po namin kilala yun eh. tumangging magsalita sa pagdinig si Police Lieutenant Michael Ray Bernardo na nanguna sa operasyon. Sir, I hope to invoke my right against self-incrimination. Under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Yung biktima ang makukulong pa ng 10 oras. Sana kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakapunit mga hinayupak na to. Ang anak ni Vicente, pumunta raw sa presinto para hanapin ang tatay niya. Pero ikinulong din umano siya ni Bernardo. Anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Sumagot na rito si Bernardo na una nang tumangging magsalita sa pagdinig. Po kami sir, malapit lang po dyan sir. Samplak lang po yan sir. Tapos, sumunod po siya, kaya po siya inaresto namin sir. Ina-assault pa po. Lumalaban pa po yan doon nung nandun po kami sir. So ano totoo? Diyan ka hinuli sa unahan o sa istasyon? Sa istasyon po. Sa huli, pumayag sumailalim sa polygraph test sina Julius at ang 3 sangkot na pulis para malaman daw kung sino ang nagsasabi ng totoo. Naroon din sa pagdinig ang NAPOLCOM. Hindi po tama yung proseso nila sa pag-serve ng arrest warrant. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Para sa GMA Integrated News, si Mav Gonzales ang inyong saksi. May sagot si Senate Ethics Committee Chairperson Nancy Binay sa paghingi ng dispensa sa kanya ni Senator Robin Padilla kaugnay sa pagpapa-IV drip ng asawang si Mariel Rodriguez Padilla sa loob mismo ng Senado. Sabi ni Binay sa isang liham, naway maging aral sa lahat ang nangyaring insidente. Anya tungkulin nilang pangalagaan ang integridad ng Senado.
Kahapon sinabi ng tanggapan ni Binay na tinanggap ng senadora ang paghingi ng dispensa ni Padilla. Pero kung may maghahain daw ng formal na reklamo, ay iimbestigahan pa rin ng Ethics Committee ang ginawa ng asawa ni Senator Padilla. Pasintabi po sa mga manonood, isang naagnas na ulo ng tao ang natagpuan sa isang creek sa Carmona, Cavite. Nasa advanced stage of decomposition na ito na hindi pa rin tukoy ang pagkakakilanlan. Pero ayon sa Carmona Police, posibleng ito ang ulo ng pugot na katawan na natagpuan naman noong February 17 sa gilid ng Diversion Road sa kalapit na barangay. Kinuhanan na ng DNA sample ang ulo para ma-cross-match sa natagpuang bangkay at maging sa posibleng kaanak ng biktima. Isinailalim na rin ito sa autopsy. Arestado ang 2 babaeng nambubugaw umano ng kanilang mga menor de edad na kaanak online sa magkahiwalay na operasyon sa Misamis Oriental at Zamboanga del Norte. Saksi, si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Napatakip na lang sa kanyang mukha ang babaeng ito nang madakip ng mga pulisya sa Barangay Santiago, Hingoog City, Misamis Oriental. Ayon sa pulisya, ibinubugaw online ng sospek ang mismong kapatid at kaanak na babae na parehong minor de edad sa mga dayuhang customer online. Bukod sa pagbebenta ng masiselang larawan, inilalako pa raw niya ang mga kaanak via live streaming. Foreign referral ito, yung mga counterparts natin sa UK, sila yung naka-intercept dito sa mga nude pictures, mga videos nito mga bata. Itong suspect natin is 3 beses na may nagapunta dito na nakipag-meet up sa kanya itong mga foreigners na ito. Dinala na sa City Social Welfare and Development Office ang 4 na mga minor de edad na pinaniniwala ang biktima sa nasabing modus. Nasa kustodiya naman ng Hingoog City Police Station ang suspect na sinisikap pa naming makuha ang pahayag. Emosyonal naman habang pinopusasan ng otoridad ang babaeng ito matapos mahuli sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Mga minor de edad na babae sa lugar ang binubugaw nito online. Nasa 6 na minor de edad na babae ang nasagip sa bahay ng sospek na sinisikapan pa natin na makunan ng pahayag. Mahaharap sa asunto ang mga sospek. Para sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez, ang inyong saksi. Tukoy na ng pulisya ang ilan sa 6 na sospek sa pagnanakaw sa isang pawn shop sa Coronadal City noong February 21. Ayon sa South Cotabato Police Provincial Office, nakilala ang mga sospek base sa kuha ng CCTV. Gayunman, hindi muna nila pinangalanan ng mga sospek dahil nagpapatuloy pa raw ang kanilang investigasyon. Nilinaw din ng pulisya na hindi nila kabaro ang 2 sa mga sospek na nakasuot ng PNP athletic uniform. Bumuo na rin ng Special Investigation Task Group para tumutok sa kaso. Kinumpirma ng Philippine Navy na nakararanas ng pangjajam at interference ang mga barko ng Pilipinas tuwing may misyon ng AFP Western Command at PCG papuntang Ayungin Shoal. Gayunpaman, ayon sa Navy, hindi yan nakakaapekto sa kanilang paghatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Hindi naman pinangalanan ng Navy kung sino ang nasa likod nito. Kaugnay naman ng pagkakahack sa Facebook page ng PCG kahapon, hanggang kanina meron pang mga clip ng iba't ibang palabas na na-upload sa page. Ayon sa PCG, batay sa paunang konsultasyon, posibleng malware ang sanhi ng security breach. Kikipag-ugnayan na ang PCG sa Meta para maibalik ang access nila sa page. Posibleng maging bukas sa paghamon sa korte ang katagang nais ipadagdag ng mga nagsusulong ng pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Ayon yan sa isang dating Supreme Court Chief Justice. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Sa susunod na linggo, target ng Kamara na tapusin ang deliberasyon sa resolution of both Houses 7 na layong maamyendahan ang 3 economic provisions sa 1987 Constitution. Balak itong maisalang sa ikalawang pagbasa mula March 11 hanggang March 13 at sa ikatlong pagbasa naman bago ang Holy Week break sa March 23. Pero hindi pa rin gugulong ang tsatsya nang hindi aprobado ng Senado na nauna nang nagsabing hindi nila mamadaliin ang kanilang deliberasyon. Ayon sa isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution na si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, sa orihinal na draft,
unicameral ang forma ng gobyerno. Sa pag-usad ng diskusyon, naging bicameral ito. Pero hindi raw nabago ang probisyon tungkol sa botohan ng dalawang kapulungan. Naniniwala si Ascuna, dapat hiwalay ang botohan gaya ng ginagawa para sa ordinaryong batas. As long as you have 3/4 vote in the Senate and 3/4 vote here, there's no question. It can be considered as a proposed amendment and submitted to the COMELEC for a plebiscite. And that will fulfill the requirement, the first 3/4 vote of all its members. And if there's any question, then let someone bring it to the Supreme Court. Para maamyendahan ang konstitusyon, rekomendasyon ni dating Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, singitan ang mga babaguhing probisyon ng katagang unless otherwise provided by law. It makes it changeable by legislation. This is, to me, the best solution to the economic provisions restriction, because economic provisions should be flexible and they should not be cast in stone. Pero nagbabala laban dito si dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno. The use of the phrase, unless otherwise provided by law, is vulnerable to another constitutional challenge. Ang dapat daw, ayon kay Puno, I suggested that we just repeal outright these three restrictive provisions that will release the power of Congress to pass the necessary laws in order to liberalize the so-called restrictive provisions. There will always be the possibility of a constitutional challenge. So the question before us now as lawmakers, itutuloy pa po ba natin ito kung alam natin na challenge ito? Of course, at the end of the day, uuwi pa rin po ito sa plebisito. Kung magkasundo ang Kongreso sa pag-amyenda ng economic provisions, kikilos ang COMELEC para maisalang ito sa plebisito. Sabi ni Senate President Mig Zubiri, gusto ni Pangulong Marcos na isabay ang plebisito sa 2025 elections dahil bilyong-bilyong piso ang gagastusin kapag hiwalay. Kung sasabay nga ang plebisito, isa sa paghahandaan ang mas mahabang balota kung saan isasama ang mga tanong tungkol sa Chacha. Para kay COMELEC Chair George Garcia, kayang isabay ang plebisito sa eleksyon pero mas magandaan niya kung hindi sabay. Sa akin kasi hanggat maaari, maganda talaga na magkahiwalay ang national local elections at ang plebisito upang mas mapaliwanag sa mamamayan kung ano yung binabago. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.